Masturbation, mortal sin o murder? Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach. Kung merong pinakatamang oras para maintindihan natin ang bagay na patungkol sa masturbation, ngayon na. Mas linawin natin kung totoo nga ba na mortal sin o para nag-murder ka na rin kapag ginagawa mo ang masturbation. Para maintindihan mo mga igi at makapag-decide ka. Tapusin mo po itong video na to dahil i-discuss natin kung ano yung side ng science, kung ano yung mabuti at masama dito, at yung manual ng tao, kung ano yung sinasabi sa Bible. Unahin natin yung science. Bakit nga daw tayo nagmamasturbate at bakit maganda to sa kalusugan sa tuwing nagmamasturbate tayo? Dahil na i-release natin ito, nakakaiwas tayo sa sakit, particular sa mga lalaki, yung prostate cancer. Ito yung sinasabi ng marami at sinabing na pag-aaralan. Pero wala pong matibay na ebidensya pa. Sinasabi rin, iwas din daw po ito sa temptation. O, imbis na magkakasala ka, napipigilan mo dahil nailalabas mo na. So, naiiwasan mo na yung kasalanan. Mas maganda daw yung mind conditioning mo pag ginagawa mo ito palagi. Mas presko. Kasi nga, walang bumabagabag sa isip mo, lalo na kung nakaugalian mo rin. Sinasabing stress reliever daw na napakaganda ang masturbation dahil kapag stress ka, gawin mo daw ito, nare-refresh ka, gumaganda yung pakiramdam mo, so makakatanggal daw ng stress kapag ginagawa mo ang pagmamasturbate. At nag-i-enjoy daw tayo dito kapag ginagawa natin ito. Kaya, ayan, ang nangyari, nagiging habitual na hinahanap natin yung pag-i-enjoy sa tuwing ikaw ay nagmamasturbate. Ano pa sinasabi ng science? Nakakapag-promote daw ito ng sleep. Dahil totoo naman, kapag ikaw ay or sa sex, no, or ganun din, pag nag-masturbate ka na i-release mo, naglalabas ng melatonin yung katawan natin, nakakaantok. So, ito yung sinasabing mga isang advantages ng masturbation. Sa mga babae, pag may mga menstrual problem, nakakatulong daw ito dahil napopromote yung blood circulation. So, maganda daw kapag nagmamasturbate. Ito yung mga sinasabing benefits ng masturbation. Ito naman yung mga negative side ng science patungkol sa masturbation. Nakukuha daw dito yung unang-una, yung erectile dysfunction or nahihirapan ng pagtayo ng ari ng isang lalaki. Dahil nga, palagi kang nagmamasturbate. Kumbaga, napupwersa mo kahit hindi kailangan. Dahil palagi mong ginagawa ito, minsan kapag kayo na ng partner mo, nagkakaroon ka na ng problema, mabilis nang namamatay. Pangalawa, yung sperm count ng lalaki na-apektuhan, kumukonti. Kasi nga, nire-release mo nang nire-release, sinasayang. So, lalo na dun sa mga may asawang gustong magkaanak, malaki ang problema dito. Kasi nga, yung sperm count, mali na. Pangatlo, nakaka-shrink daw ito ng penis. Isa lang ito, sinasabi, kapag madalas kang nagmamasturbate. Number 4, physical weakness. Manghihina ka, syempre, kasi nga, lalo na kung lagi mo itong ginagawa, araw-araw, mawawalan ka talaga or mababawasan yung lakas mo. Kaya, isa ito sa sinasabing, hindi dapat palaging nagmamasturbate. Number 5, nakaka-decrease ng sexual drive. Ibig sabihin, yung gana mo, pag actual na kayong nagtatali o nagsisex, mas nababawasan na. Kasi, minsan, nag-i-enjoy ka pa pag nag-masturbate ka kaysa sa partner mo. Ang resulta, hindi na kayo nasa-satisfied pag actual na kayo ngayon nagtatali. At syempre, nakaka-istorbo na to sa daily activities na. Hindi ka na magpakali, lalo na sa labas, nag-imagine ka na, tapos lagi hinahanap-hanap mo. So, ito yung sinasabi patungkol sa masturbation. Yung negative at positive side nito na sinasabi ng science. Puntahan naman po natin sa spiritual side ng masturbation. Ito, ka mag-decide kung kailangan mo pa talaga bang ipagpatuloy itong ganitong gawain o mag-decision ka na na hindi na talaga.
Wala pong sinasabing magandang maitutulog ang masturbation. Kung titingnan natin yung user's manual natin o yung Bible, marahas na sinasabi po dito na hindi dapat nagmamasturbate yung tao. Bakit po? Sinasabi po sa Bible na ito'y wasting of seeds. Ibig sabihin, very sacred at very holy ang sperm natin. Hindi dapat sinasayang. Perfect po ito, reflection ng human body. Binigay sa atin to ng Panginoon. Naingatan natin na gagawin lang dapat natin ang pagre-release ng sperm pag may pagtatalik. At ayaw ng Panginoon ang binibidro natin o sinasayang lang natin. Dahil kung matatandaan po natin at babasahin natin sa Bible, nagagalit at ikinagagalit po ng Diyos, pinapatay ng Diyos yung taong nagwe-waste ng seeds. So, ibig sabihin po talaga, mortal na kasalanan ang pagmamasturbate. O yung punla mo, tinatapon mo, hindi po sa loob natin yung nire-release. Kailangan po maintindihan natin na ito po yung nakasulat sa Bible na user's manual ng tao. Na hindi tayo dapat nagmamasturbate. Kailangan mo talagang pigilin at gawin mo lang ito kapag may asawa ka na. Ito po yung nakasulat. Wala tayong way para questionin yung lumikha sa atin kung tama ito o mali. Dahil ito po yung utos niya na pakaiingatan natin, huwag natin sayangin. Ngayon, alam mo na hindi pala dapat talaga nagpa-family planning na paraan ng gobyerno na yung mga contraceptive method. Hindi po yan alam ng Diyos. Ang totoong family planning, planuhin mo kung kailan kayo magsisiping at handa ka nang magkaroon ng pamilya. At hindi yung safe sex na tinuturo sa atin, may condom pa, kung ano-anong paraan para hindi ka mabuntis. Ngayon, nasa sa inyo po yan. Alam niyo na ayaw ng Diyos na magsasayang tayo ng punla natin. And yet, ginagawa mo pa. Ikaw yan, sabi mo yan. Ikaw yung nagkakasala. At lahat naman po dumaan talaga dito, halos lahat ng mga lalaki. Pero, ngayon, alam mo na, nasa sayo na lang kung itutuloy mo pa rin. Pero, hindi ka tulad dati, na hindi mo alam na nagkakasala. So, sino susundin mo? Yung science na nag-aaral ng kalusugan o yung utos ng Diyos na dapat natin sinusunod? Sana po nakatulong. Oops, bago ka mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.